Top 10 sa mga advanced spacecraft na meron tayo ngayon. Yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay magpasalamat muna tayo sa mga bagong members natin na sina JV Magapa, Willie Boy Oliveros, Gian Carlos Estuita, na member ng Fantastic Supporters. 100 plus po yun. Salamat. Welcome din kay Ira Park, Sweet Nothing, at kay Terrain PH. Maraming salamat po sa solid na suporta. Mabalik tayo. Number 10, Falcon 9. Ito ay ginawa ng SpaceX sa pamumuno ni Elon Musk. Ito ay ang pinakaunang reusable rocket noong 2015. Ibig sabihin, babalik ito sa landing area para magamit ulit sa mga susunod na misyon. Dahil ang pinaka-problema ng mga scientists para magpabalik-balik sa kalawakan ay magastos ang bawat paglipad nito. Pero bahagya itong nasolusyonan nang mabuo ang Falcon 9. Makalipas ang ilang taon lamang ay nagawa na nilang i-upgrade ang Falcon 9. Ito naman ang tinatawag na Falcon Heavy, ang upgraded version ng Falcon 9. Ito ay may dalawang extra rocket booster na may kakayahan ding makabalik upang magamit ulit sa mga susunod na paglipad nito. Ang mga test flights nito ay naging matagumpay, kasama pang ang pinalipad sa space ang paboritong sports car ni Elon Musk na kasalukuyan pa rin nagpapalutang-lutang sa kalawakan. Ang mga spacecraft na ito ang gagamitin para magpadala ng tao at mga cargo sa planetang Mars. Number 9, Dream Chaser. Ginawa ito ng kumpanyang Sierra Nevada Corporation. Reusable din ito at pwedeng gamitin ng 15 hanggang 25 beses. Ito ay dinisenyo para sa lower Earth orbit lamang o yung distansya sa pagitan ng Earth at ng buwan. Kaya nitong magsakay ng 2 hanggang 7 katao sa bawat paglipad nito. Bumabalik naman ito sa Earth gaya ng paglapag ng isang normal na eroplano na nangangailangan ng runway. Ang pinaka-importante namang trabaho nito ay maghatid at magsundo ng hindi lamang mga astronaut sa space, kundi kasama rin ang mga basura nila. Number 8, Dragon. Ginawa ito ng SpaceX at isa rin itong reusable spacecraft. Kaya nitong magsakay ng hanggang 7 katao kasama ang mga piloto nito. Isa rin ito sa naghahatid at nagsusundo sa mga astronaut pabalik sa Earth. Ang ilalim nito ay napakatibay at hindi kayang sunugin ng anumang klaseng apoy o kahit gaano katinding friksyon. Ibig sabihin, kahit gaano pa siya kabilis bumagsak sa Earth ay kayang-kaya niyang ingatan ang mga nasa loob nito. Number 7, Boeing Starline. Ginawa ito ng kumpanyang Boeing. Ito rin ay reusable rocket at pwedeng gamitin hanggang 10 beses. Ang kakaiba rito ay kaya nitong lumapag ng hindi lang sa tubig, kung hindi pati na rin sa lupa. Ang pinakamalapit na paglipad nito ay gaganapin sa December taong 2020 o January taong 2021 at magtatagal ito sa kalawakan sa loob ng 7 buwan. Number 6, Starship. Ginawa rin ito ng SpaceX at isa ring reusable spacecraft. Kaya nitong magdala ng 100,000 kilo o katumbas ng 37 pickup trucks. Ang Starship ay dinisenyo upang magpabalik-balik sa planetang Mars at sa iba pang misyon na mas malayo pa rito. Number 5, Spaceship 2. Ginawa ito ng Virgin Galactic. Dinisenyo naman ito para sa mga turista o sa mga gustong bumisita sa kalawakan. Kaya nitong magkarga ng 2 piloto at 6 na turista. Kaya ito tinawag na Spaceship 2 ay dahil binubuo ito ng 2 sasakyan. Ang unang sasakyan ay ang mag-aangat sa'yo sa mataas na altitude. At kapag nasa itaas ka na, ay pakakawalan at bubuksan naman ang ikalawang makina na mismong spacecraft upang makalipad sa kalawakan. At magtatagal kayo ng 6 hanggang 8 oras na nagpapalutang-lutang sa kalawakan. Kapag pabalik naman sa Earth ay para lamang itong natural na eroplano na nangangailangan din ng runway. Lahat ng mga test flights nito ay naging matagumpay, kaya naman opisyal itong lilipad sa taong 2021 kasama ang may-ari nito na si Richard Branson. At alam nyo bang nakatanggap na sila ng mahigit 600 katao na gusto itong masubukan? Mga businessman, mga scientist, mga artista,
at maging ang celebrity na si Justin Bieber ay bayad na upang masubukan ito. Ang ticket na papunta sa space gamit ang sasakyang ito ay nagkakahalagang $250,000. At kung i-convert natin ito sa peso, ito ay nagkakahalagang mahigit 12 milyon. Kaya kung pangarap mong makapunta sa space ay pangarapin mo munang maging milyonaryo. Number 4. Spaceship Neptune. Ito ay ginawa ng Space Perspective at kaya nitong magsakay ng 8 katao. Tinawag din itong space balloon dahil para lamang itong hot air balloon na magpapalutang-lutang sa kalawakan. Ang unang test flight nito ay nakatakdang gawin sa taong 2021. At kung magiging matagumpay ang mga ito ay bubuksan din ito para sa turismo. 6 na oras na sightseeing sa labas ng ating mundo. Ang pagbaba naman nito ay napakasimple lang. Pahihinain lang ng pahihinain ang pressure ng balloon nito hanggang sa lumapag ito sa tubig. Number 3. New Shepard. Ginawa ito ng kumpanyang Blue Origin. Ito rin ay reusable rocket. Kaya nitong magsakay hanggang 6 na katao. Madalas naman itong ginagamit sa mga research ng mga universities. Number 2. New Glenn. Ginawa rin ito ng Blue Origin at gaya rin ito ng New Shepard pero mas malaki ito. Ang New Glenn ay napakaraming nakalatag na misyong pagpunta sa moon. Number 1. Orion. At napakalaking gampanin nito sa misyong pagpunta sa Mars dahil layunin nitong magtayo ng stable na signal mula sa buwan papuntang Mars. Dahil sinabi nga ng mga scientists na mas magiging madali kung dadaan muna sa buwan ang komunikasyon papunta sa Earth dahil sa distansya nito. At ayun ang top 10 advanced spacecraft na meron tayo ngayon. Kung sasakay ka sa isa sa mga ito, saan mo gustong magpunta? Ako gusto ko sa Space Neptune. Diyan lang ako pupunta sa malapit para makabalik agad at makagawa ng next video natin. At isa pa, para lang kayong nasa isang malaking bilog, masusulit mo yung tanawin. Ikaw, gusto kong malaman sa comment. Yun lamang po para sa videong ito. Dumako naman tayo sa ating shoutout. Shoutout kay na, i-click ang bell, i-click mo na rin ang all para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman gaya nito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.